Bawal yan guys, mauhuli tayo. So na-experience na namin yan dati. Nahuli kami sa mga ATV Lex. Akala ko lusot na wala naman sasakyan dyan sa harapan mo, tapos yung papalit-palit ka ng lane, nako, yari ka. Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga katuwils. Nagbabalik ako nga pala si Nadjen. Welcome sa another video, another day, another content tayo. So papasok tayo ng expressway. Pag-usapan naman natin ang mga do's and don'ts dito sa loob ng expressway. So disclaimer lang guys, para to sa mga newbie rider na nagpaplano pumasok dito sa expressway. So magbibigay tayo ng dagdag kaalaman para sa ating mga baguhan na naka big bike na hindi pa nakakapasok dito sa expressway. Karamihan sa atin na nagmumotor, sino ba naman yung di nangangarap na magkaroon ng big bike, di ba? So kapag ka nagka big bike ka na or pangarap mo magkaroon ng big bike, unang papasok sa isip natin expressway, di ba? Kung di ako nagkakamali, ako yun. So kapag sinabing expressway, dapat ba pumasok agad-agad tayo dito na wala man lang tayong idea, wala tayong kaalaman kahit konti? So delikado yung guys. So kung baguhan ka lang na nagmumotor or baguhan na naka big bike at di ka pa nakapasok dito sa expressway, tamang tama sa'yo ang video na to. Para sa'yo to. So ang mga dapat gawin at ang mga hindi dapat gawin, pag-usapan natin guys. So doon muna tayo sa mga dapat gawin or yung do's. Number 1, tip number 1, dapat ang motor mo is 400cc pataas para hindi ka mahuli dito sa expressway. And make sure nakabitan mo na ng RFID para hindi ka na pumila sa cash. Sobrang abala nun kung pipila ka pa sa cash. So ayun yung number 1 natin. Number 2, sa ating do's, pagpasok mo dito sa expressway, dito ka muna sa kanan na lane. Pwede ka rin dito sa may gitna, yung susunod na lane. Enjoy mo muna yung dalawa na to. Huwag mo nang intindihin yung pinaka left kasi ano yon, bawal bumabad ron. Mga mabibilis lang yung kailangang nandun. So kung baguhan ka lang na pumasok dito sa expressway, ito lang yung kuhanin mong lane. Kaya kung medyo naiinip ka, pwede kang lumipat sa kabila. Ayan. So balik ka ulit dito. Kung may mabagal ulit, balik ka ulit dito. So ayan lang, para safe. So next tayo, number 3, tamang speed limit. Ang inaalaw lang nila na takbo dito is 80 to 100 km per hour. So mag-stick ka lang dyan. Hindi naman po pwede yung sobrang bilis, hindi rin po pwede yung sobrang bagal dahil uhulihin ka din. Pero na lang kung gaya nito, busy yung daan, makikita naman natin siguro baka mga 60 lang takbo natin ngayon. Pero kapag ka open na, hindi ka pwede yung mabagal, uhulihin ka. So number 4, ayan yung proper distance. Yung proper distance natin, dapat huwag kang masyadong nakatutok kasi delikado talaga. Oras na nagkaroon ng emergency brake dyan, biglang nag full stop sa harapan at hindi ka masyadong nakadistansya, malamang na bumangga ka talaga dyan dahil expressway to eh. So ang ating number 5, wear proper gear. Wear safety gears, riding gears. Kaya kung mapapansin nyo, syempre mula helmet hanggang paa, dapat naka safety tayo. Hanggat maaari, magsuot kayo ng padded jacket, yung ganito. Tapos yung may safety ano rin yung gloves nyo. Kung sakasakali man na sumemplang,
meron kayong mga pantukod. Minsan naranasan ko yung wala akong padded. Pambihira, natalsikan ako ng bato. Napakasakit sa katawan. Grabe. Tinamaan ako, sakit. So yun, hindi lang naman sa semplang guys, kaya ka magsusuot ng padded. Para na rin sa mga tumatalsik na bagay dito sa loob ng expressway. Hindi mo masasabi, kahit na maliit na bato lang yan, oras na syempre mabilis ka, naka high speed ka, pag tumama sa iyo kahit nakadamit ka or naka jersey ka, kung walang padded, talagang naku po, masakit. So punta naman tayo sa don'ts, yung mga hindi pwedeng gawin dito sa expressway. So unahin na natin ang overspeed, overspeeding, or yung sobrang bilis. Bawal yan guys, mauhuli tayo. Akala mo nakalusot ka na, hindi ka man mapara dito sa loob, baka pag exit mo doon ka mahuli. Experience na namin yan dati. Nahuli kami sa mga ATP Lex. Akala ko lusot na. So yun yung number 1, wag masyadong mabilis, wag masyadong mabagal. Doon lang tayo sa 80 to 100. Ngayon kung overtake ka, kung medyo sumampa ka ng 120, tingin ko hindi ka naman uhulihin. Okay lang yun, valid naman yun kasi naka big bike ka eh. Pangalawa, kapag nandito ka sa loob ng expressway, wag mong gagawin yung wala namang sasakyan dyan sa harapan mo, tapos yung papalit-palit ka ng lane. Nako, yari ka. Pagka nahuli ka ng camera, tsak na matitikitan ka doon kung saan ka man mag-e-exit. So kailangan magano ka lang sa isang linya, stay ka lang sa isang linya. Di mo naman kailangan makipagkarera dito. Kapag gaya nyan, mag-overtake ka, gamit ka ng signal, or kung magpapalit ka ng lane, kailangan magsisignal ka. Huwag mong ugaliin yung basta lilipat ka lang, kasi baka mamaya hindi mo nakikita sa likod mo may mabilis pala na sports car or SUV, bigla ka na lang salpukin, bigla ka lumipat eh. So ang ating next, so kung dun sa may dus yung distansya, so yun din yun, nilagyan lang natin ng huwag. Ibig sabihin bawal. Kailangan, napaka-importante nung nakadistansya ka talaga. Gaya nyan, napakalaki nung bus, malay ba natin kung ano nangyari dun sa harapan, diba? Covered na siya eh. O yan o, pumopreno siya. So delikado kung masyado kang didikit sa kanya, dapat distansya. So dito sa expressway, halimbawa medyo naging traffic talaga, huwag kayong singit ng singit, delikado rin yun. Basta medyo tumaas yung volume ng sasakyan dito, huwag kang masyadong mabilis kasi delikado. Lalo na yung alam mo yun, yung naka high speed ka talaga, konting pagkakamali, konting sagi, semplang ka sigurado. So meron pa akong isang dagdag tips, bigla ko lang naisip. So kung baguhan ka lang, nakapagpakabit ka na ng RFID, ugaliin mo na laging may pasobra yung load. Mahirap yung sakto o kaya yung kulang. Pag exit mo, mamumroblema ka. Lalo na nakapila ka ng ganyan, tapos meron ng nakapwesto sa likod mo, eh ang laki pa ng motor mo, ang hirap bumalik. So yun guys, dapat lagi nating pasosobrahan yung load natin para iwas abala na rin. So isa pa pala sa ating don'ts, yung wag yung gagawin yung basta-basta na lang kayo hihinto, kahit sabihin mo pa dyan sa gilid. Delikado yung guys, delikado yon mga kapatid.
dahil expressway to. Maraming mga rumaragasan truck dyan sa gilid. Kung di natin masabi, baka inaantok o nakatulog na, tapos nagpapahinga tayo dyan sa gilid, delikado yun, masasalpok tayo. So iwasan natin yun, yung hihinto tayo dyan. Meron naman mga designated na area, may mga emergency bay na hinanda ang NLEX or ang expressway. So doon tayo mag-stop. Wag sa ganyan, wag yan, wag. Delikado yan. Shoutout nga pala kay paring Alas Tenorio. Pare, minsan ride tayo ha. Tsaka kwentuhan habang nagkakape. Shoutout sa'yo. So guys, yun ang ating masishare para sa ating do's and don'ts, ang mga dapat at hindi dapat dito sa loob ng expressway. Hindi naman kasi porke nasa loob na tayo ng expressway magagawa na natin yung lahat ng gusto natin. Hindi ganoon. Dapat sumunod pa rin tayo sa batas ng expressway. Hindi ko mo naka big bike tayo, hindi ko mo malaki yung dala natin, hindi ko mo malakas yung motor natin, gagawin na natin yung gusto natin. Hindi ganoon. At delikado yun. Hindi to racetrack. So yun lang guys. At maraming salamat sa inyong pagtutok. Ride safe, ride smart, and ride with respect. Ako nga pala si Nads, and laging tatandaan, prayer is the best gear. Nads on 2 wheels, baby. Yeah. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we